ina ni Ilala. Ang lihim ni Clarita Villanueva, ang pagsapi ng demonyo sa Bilibid Prison. Si Clarita Villanueva ay isang ulila mula sa Bacolod. Ang kanyang ina ay kumikita sa pangkukulam at panghuhula hanggang sa siya ay namatay noong siya ay bata pa. Nadamay si Clarita na hindi siya mahal at nagpasya na magtrabaho sa Maynila bilang isang kasambahay noong 1950. Nakipag-elop siya sa isang lalaki na may asawa na. Iniwan siya nito at naging isang club dancer. Nagpasya si Clarita na manood ng isang gabing pelikula at mag-isang maglakad pauwi. Nakita at inaresto siya ng mga pulis dahil sa prostitusyon. Sa 17 taong gulang, siya ay nakulong dahil sa paglalagalag sa 300 taong gulang na bilangguan sa Bilibid. Noong Mayo 1953, si Clarita at ang iba pang mga bilanggo ay nabalisa ng mga batong ibinato sa karsel. Nang matutulog na siya, dumapo yung bagay sa isang sinag, saka tumalon at umupo sa ibabaw ni Clarita. Napasigaw siya nang magsimulang kagatin siya ng maliliit na nilalang na hindi nakikita. Nagsimulang lumitaw ang mga marka ng kagat. Inilarawan niya ang isang nilalang bilang isang-isa 0 talampakan ang taas, maitim na lalaki na may kulot na buhok sa buong katawan at malaking bigote. Kapansin-pansin, ang nilalang ay may malaanghel na mukha. Mayor Arsenio Lacson. Ipinatawag si Clarita sa opisina ng alkalde. Natahimik siya at umupo sa tabi ni Mayor. Bigla siyang tumawa na parang may kinikiliti saka napasigaw sa sobrang takot. Sinabi niya na ang mga bagay ay nagsalitan sa pagkagat sa kanya. Ayon sa mga testimonya, basa pa ng laway ang mga marka ng kagat sa kanyang lig at kamay. Pinigilan mismo ng mayor ang kanyang mga kamay, ngunit iginiit niyang may kumagat sa kanyang daliri. Nang sabihin sa kanya na iguhit ang kanilang mga mukha, lumipad ang kanyang lapis. Tinawagan nila ang chaplain na si Padre Benito Vargas, ngunit pumayag lamang itong maging observer. Tumulong din ang mga doktor sa Old Bilibid Hospital, ngunit sila rin ay naliligaw. Mabilis na kumalat ang balita, matapos humingi ng tulong sa pamamagitan ng pahayagan ang medical examiner ng Manila Police Department na si Dr. Mariano Lara. Naging viral ang kwento ni Villanueva, ngunit isang espiritista lamang ang dumating upang tumulong. Sumpa sa kamatayan ni Clarita. Dumating si Dr. Ramos sa kulungan upang kapanayamin si Clarita. Siya ay isang may pag-aalinlangan at inakusahan siya ng pagkilos upang makakuha ng atensyon. Nang harapin niya ito, tinitigan siya ni Clarita at dahan-dahang sinabi, "Mamamatay ka." Kinabukasan, huminto ang puso ng doktor sa parehong oras at namatay siya. Matapos iligtas si Clarita, binalaan din ng pastor ang iba pang mga bilanggo na manalangin. Maaari rin silang salakayin ng mga demonyo. Gayunpaman, pinagtawanan ng isang babae sa tabi ng kanyang selda ang pagpapalaya. Nang lumabas ang mga demonyo mula kay Clarita, nagsimula siyang sumigaw at nawalan ng malay. Lumitaw ang mga marka ng ngipin sa kanyang katawan. Kapitan Antonio Ganibi. Ang punong opisyal ng bilangguan na si Kapitan Ganibi ay ang tagapag-alaga ni Clarita. Inis na sinipa niya si Clarita. Kinabukasan pagkamatay ni Dr. Ramos, hiniling niya sa kapitan ang maliit na krusipiho na madalas niyang suotin. Hindi alam ng kapitan kung nasaan ang krus. Sabi ni Clarita, "Nasa bulsa mo." Natigilan ang kapitan sa paghahanap nito at ibinalik sa kanya. Sinumpa siya ni Clarita na mamatay. Pagkalipas ng ilang linggo, pumayat ang kapitan at namatay na parang lantang halaman makalipas ang 4 na araw. The Catholic Rosary, palaging nakasuot ng rosaryo si Clarita. Hinahalikan at hinahaplos niya ito sa tuwing ipinagdarasal siya ni Pastor Sumrol. Napagtanto ni Sumrol na ang crucifix, rosaryo, ay nauugnay sa masasamang espiritu at inalis ito. Bagamat ang krusipiho ay sumisimbolo sa Kristyanismo, ito ay naglalarawan din ng isang napako na Kristo na nabuhay. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo dapat sumamba sa isang imahen, kahit na ihalin tulad sa langit. Exodo 20:4. Nagpadala ang Diyos ng pastor. Ang Protestant missionary na si Pastor Dr. Lester Sumrol ay nagtatayo ng Manila Bethel Temple, kilala ngayon bilang Cathedral of Praise. Narinig niya ang balita sa radyo ng DZFM, at idiniin ng Espiritu Santo ang kanyang puso upang tulungan si Clarita. Hindi makatulog si Pastor Sumrol sa loob ng 3 araw. Nakiusap siya sa Diyos na magpadala ng iba. "Ito ay isang napakalungkot na sandali para sa akin," sabi ni Pastor Sumrol.
ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian, kundi sundin ang Diyos. ANG, ikatlong araw ay paghahatid. Nang malapit na silang umalis, bumalik ang mga demonyo, ngunit pumunta sa ikatlong pagkakataon. Nag-alala si Carlita, dahil sigurado siyang babalik ang mga demonyo kapag umalis na ang grupong Kristiyano. Itinuro ni Pastor Sumol kay Carlita kung ano ang dapat niyang gawin. Maaari niyang utusan silang umalis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Dapat mong sabihin, humayo ka, sa pangalan ni Jesus, at sila ay susunod, ang sabi niya. Ang huling labanan. Nang gabing iyon, sumigaw si Clarita. Tulong, bumalik sila para kunin ako. Nakatayo sila sa likod mo, sabi niya sa jail guard. Natakot siya at nagtago sa desk niya. Umiyak si Clarita sa guwardiya, at tinanong kung naalala niya ang sinabi ng pastor na dapat niyang sabihin. Sabi ng guard sa Tagalog, say, "O God, deliver me in Jesus' name and Jesus' blood." Pagkatapos siya ay napunta sa isang malalim na pagkawala ng malay. Coarse itim buhok. Inilapag siya ng mga otoridad sa mesa. Sinubukan nilang buksan ang kanyang mga kamay na nakahawak at narito. Mukhang nahawakan niya ang ilang hibla ng magaspang na itim na buhok. Kinuha ni Dr. Lara ang sample at gumamit ng microscope. Napagtanto niyang hindi ito galing sa tao. Ito ay nananatiling isang hindi nalutas na kababalaghan hanggang sa petsang ito. ANG nangyari kay Clarita pagkatapos ng kanyang exorcism. Matapos maihatid si Clarita, binilang ng mga news reporter ang humigit kumulang 15 demonyo na umalis sa kanyang katawan. Nang maglaon, inilarawan ni Clarita ang mga demonyong nilalang na may mahabang pangil na may mga ngipin sa harap. Inilipat siya sa isang welfare facility at hindi nagtagal ay pinalaya siya. Umuwi si Clarita sa probinsya, nagpakasal, at nagkaroon ng pamilya. Hindi na bumalik ang mga demonyo. Naging matalik na magkaibigan sina Mayor Lacson at Dr. Sumrall. Sinuportahan niya ang hangarin ng pastor na mangaral sa publiko at magtayo ng simbahan. Habang kumalat ang balita ng pagpapalaya, ibinahagi ni Pastor Sumol ang kwento ng pagpapagaling sa mga istasyon ng radyo at mga simbahan. Daan-daang libong tao ang nakilala si Kristo at naligtas. Ang otoridad ni Jesus. Hindi gumamit ng holy water, asin, o krusipiho si Pastor Sumrall, ngunit umaasa kay Kristo lamang. Maaaring sawayin ng isang tunay na Kristiyano ang isang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Yaong mga tunay kay Kristo ay hindi maaaring taglayin, ang sakit, depresyon, at takot ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa kaaway. Gayunpaman, ang ilang mga espiritu ay hindi maaaring lumabas sa anumang bagay maliban sa panalangin at pag-aayuno. Maraming salamat inyong pakikinig, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating videos upang kayo ay laging updated sa mga new upload.